kaibigan, bata pa po ako, mulat na ako, na kailangan magsakripisyo tayo para po sa ating mga karapatan. Kaya naman, sanay si Coco Pimentel sa hirap at sakripisyo. Lumaki ako, si tatay, labas-pasok ng kulungan. Kaming magkakapatid, hindi po kasya ang aming ulam sa lamesa. Wala po kaming pera sa bulsa. Sanay po tayo dyan sa hirap at saka sa sakripisyo. Kaya po, nung ako'y dinaya noong 2007, hindi po ako nagdalawang isip na lumaban. Kahit alam kong napakahirap ng laban ko. Kasi napakamalalaking politiko ang ating kalaban, pati pa institusyon ng gobyerno, pati referee sa eleksyon kalaban ko nung panahon na yon. Pero hindi po ako nagdalawang isip, ano ba naman yung hirap na yan kumpara sa hirap na dinanas po ng aking ama at sa hirap na dinanas ni Ninoy Aquino. Kaya mga kaibigan, ako po ay naniniwala na sagrado ang boto ng bawat Pilipino. Kaya po tayo ay lumaban. At alam nyo, tayo po ay nagtagumpay. Ang isang aral, ang sikreto na natutunan ko sa aking tagumpay ay ganito, para magamit nyo rin sa inyong sariling buhay. Pag nasa tama ka, never give up. Huwag po kayong aayaw kasi tama yung inyong ginagawa. So mga kaibigan, ang kwento ni Coco Pimentel napakasimple at napakadaling matandaan. Nanalo, dinaya, lumaban, nagtagumpay. At ang kwento po ng tagumpay, ang gusto ko gawing kwento ng bawat Pilipino. Lalo na ang ating mga kababayan na nakaranas ng dayaan, pang-aapi, pang-aabuso at kawalan ng hustisya. Marami pa po tayong kailangan gawin. Napakadami po ng uri ng pandaraya sa pang-araw-araw po nating buhay. Ito po ang resulta ng aming survey sa Twitter, sa Facebook at saka sa aking konsultasyon sa aking pag-iikot sa bansa kung ano-ano klaseng dayaan ang pwede pa nating maranasan. Ganito pa po kahaba ang ating listahan. Marami pa tayong kailangan gawin. Ako po ay hinalal ninyo noong 2007 para sa 6 na taon. Pero tayo po ay nanakawan ng 4 na taon. Hindi po kasya ang naiwang 1 taon para labanan po natin lahat ng pandarayang ito. Hindi lang sa eleksyon ng dayaan, tandaan po natin, yung mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, ang hindi pagrespeto at pagkilala sa kultura ng mga Muslim at mga iba pang minority groups, ang kahirapan, ang pagkaiwan po ng Mindanao sa development ng ating bansa. Lahat po ito ay problema na kailangan po nating solusyonan. Alam niyo po mga kaibigan, ang eleksyon ay sangangdaan. Kailangan po mamili kayo. Ay, paano po? Ano ang solusyon? Use your kokote. Dito po tayo sa Team Pinoy. Kasi po ang Team Pinoy, ito po ang naniniwala na bawal ang dayaan sa tuwid na daan. So mga kaibigan, huwag niyo rin pong kalimutan ang inyong abang lingkod na si Coco Pimentel na naniniwala na pag walang madaya, buhay kay saya. Eh kung sa Taglish pa, it's more fun pag walang dayaan. Kung ako po ay papalarin at bibigyan niyo ng normal na 6-year term sa Senado, ang isa ko pong isusulong ay ang isang batas na magpapalakas po sa local autonomy. Dadagdagan po natin ang pundo na darating po sa mga local government units hanggang sa barangay. Ito po ay pursuan, ipagpapatuloy ko lang po ang legasiya ng aking ama na si Nene Pimentel. So sa puntong ito, bago po ako magwakas, nais ko pong pasalamatan
ang ating tatay, si Tatay Nene Pimentel, sa kanya pong vision, sa kanyang revolusyonaryong pag-iisip, at sa kanyang malinis at tapat na serbisyo publiko. Tay, pakitayo naman para makita kayo ng buong bansa. Sa mga kaibigan, alam niyo po, sa eleksyon, kailangan pagtiwalaan ninyo yung mga leaders na binoboto po ninyo. After all is said and done, pagkatapos po ng lahat ng mga talumpati, lahat ng mga programa ng gobyerno, wala naman po akong maiaalay sa inyo kung hindi ang tatak Pimentel, serbisyo at prinsipyo. Maraming salamat po sa inyo lahat.